parang sablay. Okay, parang sablay yung fixed bias nito. Value na ginamit ay dalawang 1K, bali 2K siya. Ayan, 2K. Dalawang 1K siya. Tapos ito magiging bias niya. Wala, halos zero bias. Ang ngunguin nating natunog nito pag ganito. Ito. Mansinin nyo. Trident na CE5. Katapos lang gumawa ng crown na MK1000. Ito, next natin itong mga portuaryo muna tayo. Trident CE5. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Kay Sir or kay Ma'am, sino to? Maria Luisa Samas. Ayan. Ng Bayugo, Mikawayan, Bulacan. Ayan, may love letter dito sa atin, no? Taga Bulacan pa pala ito. Issue, Trident CE5, sira po yung channel 2, walang audio. Sinubukan gawin ni Mister, yung upload mo sa YouTube, ginamper yung volume, pero di pa rin gumagana. Okay, di pa rin gumagana daw. Ayan, may love letter, Ngayon, may nakakabit na speaker ito. And then, audio input. Okay, gumagana yung laptop natin sa taas. Dito tayo sa may kabilang lamesa Okay, on natin. May bulb din naman dito to, kaso single bulb. Para sa mga pang low ampere lang. Okay, nakakabit yung speaker natin. Tingnan natin kung anong magiging kalabasan Okay, naka normal mode. Channel 1, okay. Channel 2. Mayroon naman Kaso parang mahina. Okay. Pero okay naman. Sinubukan niya pinag-short. Ayaw pa rin daw. Okay naman. Okay, kanina ayaw Parang basag yung tunog Okay. Eto, lagi kong sinasabi na kapag walang audio yung either channel 1 or channel 2 or basag yung tunog niya, minsan, ang problema niyan ay nasa switch sa likod. Okay, sa mga switch. Kung contact cleaner mo, galaw-galawin mo. Okay, kapag naging okay, yun dali mo nadali mo siya. Pero kapag hindi mo nadali na naglagay ka na ng contact cleaner, ginalaw-galaw mo na siya, ayaw pa rin, maaari dito sa may control. Ngayon, yung method na yun, pwede mo ipag-short yung in and then out. Yung white and then red na wire. Ngayon, pag short mo yon, kapag umokay, ibig sabihin, control na sira. Kapag hindi, ganun pa rin, nasa input buffer ang problema. Okay? Ngayon, dito sa senaryo na to, i-kuhan muna natin, yung switch muna, contact cleaner natin, tapos, galaw-galawin natin. Saka tayo mag-proceed sa ibang problema. Pero bago ko gawin yan, dahil hindi ka pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, proceed tayo. Napansin ko, nalagyan na ng contact cleaner or langis yung likod niya sa may switch. Malambot na siya. Pero meron akong isang napansin. Naka-fixed bias pero parang sablay. Okay, parang sablay yung fixed bias nito. Value na ginamit ay dalawang 1K, bali 2K siya. Ayan, 2K. Dalawang 1K siya. Tapos, ito magiging bias niya. Wala, halos zero bias. Ang ngunguin nating natunog nito pag ganito. Ito. Mansinin nyo. Wala, walang bias na masukat, Same din dito. Ang alam ko, 2.7 ang gamit dito, Yan, iba, Wala talaga, zero bias. Okay, zero bias siya. Ngayon, ang gagawin natin, babaguhin natin yan. Saka natin problemahin yung tunog niya. I-focus muna tayo sa may biasing para sureball na okay yung bias. Babaguhin natin. Ang alam ko is parang 2.7 yata ang gamit ko dyan. Pero calibrate natin. Okay, mali yan. Or hindi naman totaling mali. Pwede naman yan. Kaso, masyadong mababa or ngunguin dating ng tunog yan. Lalo pag mababa yung volume. Okay, bagsak natin 0.25, 0.26. Siguro mukhang pinilit ni bossing to na bakbakin. Para napunit pa yung cladding. Sana
Dapat dito kinakater na lang. Huwag nang persahin kung hindi kayo marunong. Kasi pag napunit yung cladding, mas lalong mahirap. Ito, tinanggal na natin to. Dalawang 1K to 2K. Ngayon, lagyan natin siya ng 2.7. Ayan, 2.7K. Okay, 2.7K to. Ngayon, ibaon natin. Tapos sukatan natin. Hihinang na natin siya. Ayun o, ayan. Dapat ganyan. Okay. Dapat kargado. Ayan, 2.7 yan. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging bias niya. Sukatan natin. Okay. Medyo nanibago ko sa pwesto natin. Ayan, naka-on na. Yung supply, nakasalpak pa rin yan. Yung maliit lang voltahe lang yung wala. Okay, dito. Ayun, meron na. Uy, teka lang. Parang pala tong 2K. Palabas natin dito mga 0.25, 0.26 lang. Switch on natin ulit. Hindi na sumayad yung paan ng resistor eh. Delikado. Ngayon dito, medyo mababa siya ng konti. Ayun, pero tumaas na siya. Kumbaga, nagkaroon na siya ng bias. Nasa 0.24. Okay, tataas pa natin ng konti yan. Taas natin ng konti. Kasi nga, yung goal natin ay 0.25, 0.26. Okay? Hindi na natin tatanggalin to. Ang gagawin natin, mag-series na lang tayo ng isang 100 ohms. Yan, para magiging 2.8 siya. Kung mapapansin nyo, yung stock niya, 3K. Kapag i-3K mo yan, babagsak na mga 0.4 yan, naiinit naman. Okay yung tunog, pero medyo mainit siya. Kaya playing safe tayo. Nasa 0.25, 0.26 lang tayo. Okay, lagyan natin ng 100 ohms ito. Yung isang paa lang naman, tapos mag-series tayo. Okay, bali ito na siya. 2.7 tsaka 100 ohms naka-series. Medyo awkward mo siya tingnan, pero okay naman yan. Importante gumana siya, may calibrate siya na maayos. Okay, switch on natin ulit. Ataas na yan. Tingin ko sa pull na yan sa 0.25. Sa pull yan. Okay, ito. Ayun oh. Diba? Sa pull talaga siya. Okay na, goods na to. 2.8. Ayan. Okay. Ganun ang pag-calibrate. Ito guys, minsan ginagaya nyo yung calibration ko na nasa ibang brand. Dapat kung anong brand, anong model, anong series, yun dapat ang gayahin nyo. Pero pag magkaibang brand, magkaibang series, ibang model, magkakaiba rin yung brand. Okay? Ayan. Ngayon, pwede na. Pasok na. 2.8 na yan. Ngayon, babalik natin to. Tapos, pasadaan natin itong isa. Kalas na. Okay, sige ingat sir ha. Sige. Kalas na yung dalawang 1K. Itong isa, kalas na rin. Ayan, pilit natin binibilisan lang yung video natin. Kasi hindi naman ganun ka lala yung mga trouble eh. Ayan. Ay, mali pala ako. 2.7 na naman nilagay ko. May kausap kasi ako. Nakadala na ng magos na 1.2. Dagdagan pala ng 1K ng 100 ohms ito. Teka lang. Ito na. Ayan. Kalimutan ko pala lagyan ng 100 ohms kanina. Ayan siya. Ayan. 2.8 ang labas niya na. Inulit natin. 2.8. Ngayon, natin ulit. Siyempre, sukat ulit tayo. Isang beses pa. Okay. Ngayon, dito. Okay, pares lang. 0.25 na. Okay. Ayan, pwede na. Okay na yan. Ngayon, kabit tayo ng speaker ulit. Kabitan natin ng speaker na naman ulit. Okay. Para malaman natin kung magno-normal yung tunog niya or hindi. Kaya baka siguro sa kwan lang, sa biasing ng nakaraan yun. Kaya parang pangit yung tunog dahil sobrang baba or halos zero bias na. Okay. Tapos input. Hindi natin ang input. Isa na. Yan. Ayun, play natin laptop natin. Okay, naka-play na. Channel 1. Ay, hindi pa. Lakas na ng ilaw agad, oh, 'di ba? Hindi pa nakakabit yung out niya.
Kailangan nakabit natin. Dito nakakabit na. Mapapansin nyo, di ba? Lakas na ng ilaw ng signal. Ibig sabihin, lumakas siya. Yun, oh. Kaso lang, nakabalb pala tayo. Ito. Yun, oh. Ito 20 natin. Ito 20. Ayan. Kasi nakabalb tayo. Nagpo-protect siya. Okay, balik. Yun lang, okay na to. Naka-protect pa siya. Oh, ayan. Lakas. Oh. Yun lang ang problema niya. Nagkamali lang si bossing sa calibration. Sa control, okay naman yung control niya, oh. Suwabe pa yung galaw niya. Oh. Doon sa likod naman, napatakan na ng kwan eh. Alam ko, binalagyan na nila ng bossing ng contact cleaner eh. Dito lang nagkamali sa may fixed bias. Okay, mali ang calibration niya. Ngayon, oh, ano ba? Ano ba gagawin ko dito? Kunting compressor na lang to, linis na lang, di ba? And then, okay na. Bibigay ko sa inyo na idea, inuulit ko kung anong brand, same model, okay yun, nagagayahin nyo yung video ko. Pero kung hindi, magkaibang brand, magkaibang model, hindi magsasakto or hindi magtutugma yung biasing niya kasi may iba-ibang calibration tayo. Okay? Ngayon, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe naman ng YouTube channel natin para kahit paano target natin, maka-silver button naman tayo, katulad ng iba, di ba? Tulungan ko kayo sa pag-troubleshoot, tulungan nyo rin ako, di ba? Walang give and take lang tayo. Okay, pa-subscribe na ang YouTube channel natin, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.